ready na po natin, no? Ang ating mga puso at isipan. Mag-umpisa na po, no? Na bahagi, no? Ang banal na salita ng ating Panginoon. Sa ating Bible exhortation na pangunahan ng ating kapatid na bro, Isaldi Cuadro. Hallelujah. Praise God. Pray ng Panginoon sa patuloy niyang pagmamahal sa buwan ito. Pinagdiriwang natin ang buwan ng pag-ibig sa February, love months. Pero sa Saudi Arabia, Foundation Day ngayon. Kaya yung malamang yung iba dyan may mga pasok pa. May pasok din kami mamaya. Ayun. Pero yun nga, sabi sa pagmamahal ng ating Panginoon, patuloy na tayong ginagabayan. Mga kapatid, ramdam niyo po ba ang pagmamahal ng ating Panginoon? Amen! Amen. Yung pag-isip pa natin sa umaga, yun, pinapakita na ng ating Panginoon. Yung kanyang dakilang pag-ibig sa atin. At patuloy niyang paggabay sa atin. Ang akin nga po palang Bible exhort ngayon sa araw na ito, ang paalala ng ating Panginoon sa araw na ito, ay hango po sa 1 Corinthians chapter 16, verse 14. Your every action must be done with love, sabi po doon. Amen po? Amen! Amen po. Lord, salamat Lord sa patuloy na pribileyo, Panginoon Lord God, na maihayag ang iyong salita po, Lord God. Guide me, Lord. Kayo po ang magsalita sa araw na ito, Lord. Teach us, O Lord, with your words, Panginoon Lord God, na aming magamit sa aming buhay, Panginoon Lord God. Salamat, Lord, sa iyong dakilang pagmamahal, Lord. In Jesus' name, Amen. Yun po, 1 Corinthians chapter 16, verse 14. Sabi po sa ibang salin, let all that you do be done in love. Hindi lang po sa action pala. Let all that you do be done in love. Ibig pong sabihin, sa isip, diyan po sinabi sa gawa, sa action. Sa isip, sa salita, sa gawa, kailangan po natin gawin ang lahat ng bagay na ito ng may pagmamahal. Amen po? Amen po. Kasi po, ang pinaka-greatest example dito ay si Jesus Christ na naman po. Siya po yung pinakadakilang example dito na dahil sa kanyang dakilang pagmamahal, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo magkaroon ng kaligtasan at hindi mapunta sa dagat-dagatang apoy. Kaya yun, nasa atin na yung choice. Sabi nga, araw-araw, mas piliin natin magmahal kaysa sa ibang bagay. Ano po ba itong pagmamahal? Sabi po, na nakaraan, sa Word of God ni Tatay, nothing can separate us from God's love. Amen po ba? Wala nang makakaagaw sa atin sa pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya, doon pa lang, mayroon na tayong pinangahawakan na sino pa ba makakatalo sa ating Panginoon? Di ba wala? Kaya yun, nandun na yung ating faith. Kasi, doon sa salitang yun, wala nang makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Panginoon. Kahit anong gawain ni Satan, ng ating kaaway, hindi niya tayo basta-basta maagaw. Yun na nga lang, nasa atin yung choice. Kaya, mga kapatid, mag-ingat po tayo sa ating mga ginagawa na kung saan napapaloob dito na lahat ng ating gagawin ay mayroong pagmamahal. Kasi po, sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 13, verse 3, datapwat ngayon na nanatili ang tatlo ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Amen po? Walang kapuluhan ang lahat ng bagay kung walang pag-ibig. Ibig sabihin, lahat ng ating gawin, lahat ng ating pagkakawang gawa, di ba, tumutulong tayo sa mga mahihirap, nagbibigay tayo sa mga nangangailangan. Pero, di ba, nakikita natin minsan, nasa social media lang, iba yung intention, iba yung puso na naroon.
kailangan pala gawin natin to out of love. Sabi nga, hindi ko lang maalala kung anong version. Sabi doon, pag ginawa ng iyong kanang kamay, huwag na dapat ipaalam sa kaliwa. Kumbaga, all we do must be in secret. Sabi nga, kasi si Lord ang nakakita, yung ginagawa natin palihim, siya ang magaganting pala sa atin. Amen po? Amen po. At doon nga po, paano natin ito gagawin yung lahat ng bagay na may pagmamahal? Maraming bagay, marami to. Sa lahat ng bagay nga, kaya natin gawin to. Kaya lang, hindi natin ito makakaya kung wala ang tulong at gabay ng ating Panginoon. Na kung saan, sa pamamagitan ng prayer lamang natin to, mapapalakas sa tulong ng Banal na Espiritu. Hindi natin ito kayang gawin yung pagmamahal na sinasabi. Unang-una na lang yung dito yung mahalin mo ang iyong kaaway. Paano mo yun magagawa? Kaaway mo nga. Sa tunay na buhay, kung napaka-awkward na gawin yun, kumbaga, labag sa loob mo. Pero, inuutos ng Diyos, love your enemies. Sabi nga, kung sino man nagpe-persecute sa inyo, mahalin mo at ipanalangin mo ito. Kaya yun, pinakamalaking sandata dito para matulungan tayo is yung prayer din coming from the Holy Spirit. At sa paggawa natin ang lahat ng kabutihan to, ano ba yung mga kabutihan? Love is patient. Kailangan natin maging mapagpasensya sa lahat ng ating ginagawa. Dito sa trabaho natin sa Saudi, alam natin yung mga ugali ng mga lokal, di ba? Kailangan natin maging mapagpasensya. Kind, love is kind. Yun, mga dapat natin gawin, maging mabait. Does not envy, does not boast. Ito, isa rin, huwag tayong maging mayabang. Kasi pag nakikita tayong mayabang ng mga, lalo na yung mga customer natin, lalo nila tayong tutuyain. Lalo nila tayong susubukan yung pasensya natin. Mayabang to alam nyo na yung mga ganun. Huwag tayong maging proud, sabi nga. Do not dishonor others. Ito ang pinakamahalaga din. Kasi yung kapwa, kailangan yung bilin ng ating Panginoon, mahalin natin yung ating kapwa. Sabi nga ni Kuya Ruel, love one another. Mahalin natin yung ating kapwa. Huwag tayong gagawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng ating kapwa, ikadi-dishonor ng ating kapwa, o ikahihiya ng ating kapwa. Sa halip ay tulungan natin siya at mahalin. Kumbaga, pag ginawa natin itong napakaraming bagay na to, ay nagre-resulto ng righteousness, yung pagiging matuwid natin, and leaving behind sinfulness. Yun po yung pinaka-importante. Natatalikuran natin yung paggawa ng kasalanan. Amen. Pag mayroon tayong pagmamahal, amen po? Amen. Tulad na lamang ng ating Panginoon, amen. Jesus Christ is naging tao din, katawang tao siya, pero namuhay siya ng perfecto sa papaanong paraan. Naging patient si Lord, naging kind and humble. Tapos yun, napaka-matulingin niya, maawain sa mga kahihirapan, yung mga nahihirapan. Yun, kaya yun, ang paalala sa atin ng Panginoon ay lahat ng bagay ay gawin natin ang pagmamahal at unahin natin magmahal kaysa gumawa ng ibang bagay. Focus tayo kung ano yung pagmamahal ni Lord. Kailangan, yun din yung makita sa atin ng ating kapwa. Maipadama natin. At sa pamamagitan ng pag-obey natin sa salita ng ating Panginoon, sigurado, pagpapalain niya naman tayo at magiging faithful siya sa kanyang mga promises sa atin. Amen po? Kaya po yun, sana may natutunan tayo sa maiksing paalaala ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita sa araw na ito. Sabi po ay, let all that you do be done in love. Amen po? Kaya patuloy tayong magmahal, gumawa ng
mabuti para sa ating kapwa. Yan po, salamat Lord sa salitang iyong binahagi, Lord, na kung saan patuloy na iyong pinaalala, Panginoon Lord God, na mas piliin namin mamuhay ng may pagmamahal, Panginoon Lord God, na nagmumula sa iyo, Panginoon Lord God. Hindi namin ito kaya, Panginoon Lord God. Kaya, Panginoon, I pray and we continue to pray that you will guide us, you will lead us, Panginoon Lord God, kung paano maipakita, Panginoon Lord God, sa pamuhay, Lord, ang pagmamahal na nagmumula sa iyo. In Jesus' name, Amen. Praise God. Hallelujah.